So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, pang-anim na battle review sa first round ng Pedestal 3 tournament sa Motus. At ito yung 7K versus Katana. Nung nakaraan, may nag-request ng mga Katana battles daw. So hindi ko na yun nireplyan kasi may mga na-review naman ako. Yung dalawang battle ni Katana sa Motus, yung kay Da Vinci tsaka kay Joss, na-review na natin yon. So kung naghahanap ka ng mga review ko kay Katana, upload din na yun sa vid natin. Yung ano lang, yung mga labas lang sa Motus ang hindi ko pa nare-review. May nagre-request ng Katana versus Killua which is hindi ko pa yun napapanood. Diba? Hindi ko pa siya kayang masingit sa ngayon kasi alam ko hindi siya sa ano saang liga, saang ano ba yun, saang battle ba, saang battle rap ba nangyari yun, sa Ikisan ba or sa FRBL. So inform me na lang, hindi ko pa kasi nasa-search yun diba? So ayun, sa nag-comment last week ba yun, hindi ko alam kung kailan, basta may nag-comment, hinart ko lang yun, Katana battles daw. So ito yung pangatlong review natin kay Katana sa Motus Battle League, no? So ayun, isang dikdikang battle na naman. Siyempre 7K, alam niyo na yan, ilang beses natin na-review sa 7K. Ang sa akin para sa akin, ang pinaka tumatak na battle ni 7K para sa akin is yung laban niya kay Epeteticos, na sobrang nagustuhan ko yung multis niya doon sa sa round 1 niya kay Epeteticos, diba? Yun talaga yung pinaka nagmatter. Malakas naman yung laban niya kay Blizzard, pero mas gusto ko yung laban ni 7K kay Epeteticos. Kay Katana, laban niya kay Da Vinci tsaka laban niya kay Joss, grabe yun, kakaibang Katana yun. Laban niya sa 1 minutes kay Crispy Pitus, malupit yan. Abangan nyo yung 1 minutes, may i-upload naman na yung mga battles sa 1 minutes, kaya abangan nyo at i-reviewin din natin yun. Okay, andun din ako noon, time na yun, kaya nakaka-excite. Okay, so 7K versus Katana, pang-anim na review sa Pedestal 3 eliminations. Huwag natin patagalin to. Let's go. Nanalo si Katana, pinili niya mauna si 7K. Una banat kay 7K, Pedestal 3 tournament. Laban to, pakinggan natin. Handa na ako sa Old Gods! Walang naka-reading joke dyan. Pero kung sakaling maliman ako, wag naman sa dirty old man. Chick boy! Uhugin pa si Da Vinci nung nilabas niya yon. Tapos 10 years old na picture ni Justin in-expose para maging lakas, ganon. Oh, musmus pa sila nun Para balit sila sa paningin mo, dapat di sila masaya at laging tahimik. Nagkaroon ka rin naman ng mga trip nung bata ka, di mo yun naisip? Gago ka pali, kinakalaban yung batang sila para lang masabing may tira ka pre, masiba ka pwe, malamang magbuka ka malakas kung ang kinakalaban mo ay mahinang kami! Tanginang to, okay. Lahat hahamakin para sa inaasam na karangyaan niya. Talagang hindi na pinalampas, pati mga nakaraan na. Oh, ayan! Di pinalampas, mga nakaraan na. So, nakaraan na past sa nakaraan na para sa akin, pagkakaintindi ko doon, nakaraan na nakadaan. Hindi pinalampas kahit mga nakadaan na, parang ganon. Tanginang to, lahat hahamakin para sa inaasam na karangyaan niya. Talagang hindi na pinalampas, pati mga nakaraan na. Oh, ayan! Ganon! Palibhasa para mga ngipin sa harap. Wala ka nun! Bungalang puta, ano ka baby? Pwes yung record ng baby, bibinyagan para sa heaven ka na best. Saktong sa akin ka tumapat. Alam naman natin na baptismo ang bungad ng 7 sacraments. Ang hilig pang humanap ng irony sa napiling kalaban. Bakit? Solidong bakal ka? Kadiring panlaban, pues estilo mo na mismo ang papatay sa'yo dahil sa nawiling galawan. Alam naman nating walang papatay sa bakal kundi sariling kalawang. Kasi alam mo kung ano ang pinaka-ironic na kaisipang naiwan sa akin? Katana ay sandata na panlaban sa malapitang battle. Pero ba't ka bumalagal mong malayo pagitan natin? Taob lahat pag nahasa ang dilang matalim. Anong palag ng katana sa ira ng barel?
Galing, galing. Hindi porkit pinatuloy mo kami sa inyo nung ultimo matutuwa na ako sa yung bungi ka. Nakita ko ba naman tabi-tabi yung patay na daga doon sa kusina? Tsaka wag mo kaming sisihin kung bakit yung oras na yun hindi mo nalaan sa practice. Pero gets ko inis mo nung taing-tai ka natapos sa CR nagjajakol si Calix. Katok siya ng katok oh. Tao po ay nakupo si Calix sa banyo. Teka lang nung teka nakutuban niya yung dabog. Paghubo at pagupo niya sa kubeta ay punyeta na upuan niya yung tamod. Oo kadiri si Calix. Kahit kalugar ko yun, hindi yun nakakalugod. Ako, malinis trumabaho. CR man o battle rap, binubuhos ko lahat hanggang sa malubog. Ganon magjakol. Nasa iyo yung spotlight, di ba? Kaya nga madalas kang silaw. Sabik sila marinig kung paano mo ako dudurugin. Kung ano yung palabas at bitaw. Pero kung angle lang yan sa nakaraan ko, sinamahan ng madahas na sigaw, talunin mo yung pinakamahinang ako. Tatalunin ko yung pinakamalakas na ikaw. Kasi ano? Galing. Ayun. Galing. Kahit na anong sabihin mo na sa tingin mong aaray ako, Sasuke kay Itachi, tandaan mo nga ako pa rin yung papatay sa'yo! Time. Okay. Lakas nung round 27 kay Yawa. Paano ko ba? Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Pero round 1 ni 7K, ang daming haymaker doon. Ang daming haymakers doon, ang daming mga ang ganda ng mga setup, no? Yung nagpakita rin si 7K dito ng ng pagiging well-rounded niya. Syempre nagpatawa siya doon. Yung mga out of nowhere jokes, 'di ba? Out of nowhere jokes, yung mga bara pasok yun, pagkakasalansan niya, pagkaka-execute ng mga bars ni 7K tapos mag-pay off. Hindi naman, para sa akin na hindi naman naging dragging or hindi naman naging wala namang dead air sa performance ni 7K dito sa round 1. Actually, yung pagbitaw pa lang ni MZite ng unang banat, pakinggan natin, bumanat na agad si 7K doon and para sa akin, wala siyang sinayang na oras doon. 'Di ba? Last nun, nag-start si 7K ng malakas, yung pagiging aggressive niya, umpisa pa lang, hanggang sa dulo nadala niya yon, hindi bumaba. Kasi may mga ganong times, 'di ba? Nag-umpisa sila ng malakas pero during the parang habang nag-i-spit sila, pababa yung enerhiya. Kay 7K hindi ko nakita yon. Pag bitaw pa lang, umpisa ng bara, tuloy-tuloy na yung nagiging mga punches. Yung ang ganda ng setup, guys. Nagustuhan ko yung mga setup ni 7K kasi hindi alam mo yun, nagpe-pay off talaga siya ng todo. May mga, ito lagi ko to sinasabi sa inyo, yung ibang setup kasi minsan kapag nasa pang-apat na linya na medyo hindi tumatama or hindi nagpe-pay off. Yung kay 7K pasok 'di ba? Tapos yun nga, sabi ko nga sa inyo, yung pagiging well-rounded, nakita natin nag-jokes din si 7K. Yung katok ng katok, 'di ba? Yung kay Calix, okay yun, nagustuhan ko yun. Yung mga bara niya dun sa yung anong pa naman ng katana sa ira ng barel, ang lakas nun. Kaya sabi ko sa inyo, 'di ba, ang daming haymaker ni 7K dito laban kay katana at hindi ko pwedeng sabihin na hindi yung diretsa or diretso. Lahat ng mga haymaker na narinig ko sa Pulse Katana doon, yung inside jokes na doon sa kusina, mga daga sa kusina, syempre din natin malalaman yun kasi sa na yun, sariling buhay na nila yun dun sa pinatuloy daw ni Katana sila 7K yung ultimo na event, 'di ba? Yun, para sa akin maganda yung pinakita ni 7K, hindi naging dragging, hindi naging pababa yung enerhiya, pataas yun. So tingnan natin kung paano ibabalik ni Katana yung ganong kalakas na 7K. Okay, let's go. Bungal daw ako. Gago, panay katangahan. Sige nga kung talagang bungal ako. Ano naman, game?
Ang ina nito, pati yung sinisita mo pa yung sa bahay, pati pagjajakol ni Calix. Ako may-ari ng bahay, di nga ako nagalit. Nasabi mo na lahat. Hindi ko alam anong gagawin ko sa'yo. Tangin ang laban niya, nakakapigon. Para ang binuhat ni Emsay, tas hinagi sa Leon. Di ka balugi niyan. Kung tutusan, ayoko na nga lang ng sumbatan. Ganito yung mga gustong matchup na Apex eh. Wala talagang magpupustahan. Paano kita sasaktan? Unang kita ako sa'yo, sabi ko. Rapper ba to? Tang inang yan, tol. Sobrang harmless ng mukha kahit walang nangaaway sa'yo. Parang ang sarap mo ipagtanggol. Seryoso. Ito yung nagsabi last year na magkakampyon daw ngayon. Tutol ba yung iba? Sinabi mo yan, wala pa ako dito. Ngayon mo subukan magbida. Kung plano mo'y panay suntok hanggang sa ko ay maputol ang hininga. Tol, ako ay malarotang, tutulungan pa kita. Magkakampyon. Asan ang resibo na pwede mong ibida sa lamesa? Ako pag sinabi kong papaluin kita ng plake, pwede ka pa mamili kung yung sa may beat o akapela. Ay, puking ina, durog. Malakas na yung yung umpisa ni Katana yung sa mga witty jokes, yung rebat. Pasok na yun eh. Pero sabi ko, meron pang mas malakas na Katana dito. Alam ko may mas malakas pa. Tapos nagumpisa siya sa mga witty jokes. Nakakatawa yun. Hindi ko lang nagets yung about dun sa Rodtang, pero alam ko, kilala ko si Rodtang sa yun, sa One Championship ata yun si Rodtang. Hindi ko lang maintindihan kasi hindi ako nanonood na. Buti kung UFC yan, mas maintindihan ko. Tapos ayun, ay na, ang lupit nung, alam mo yon yung pag-flex ni Katana dun sa mga plake or mga achievements niya sa battle rap. Aray! Yun! Kung plano mo'y panay suntok hanggang sa ko ay maputol ang hininga. Tol, ako ay malarotang, tutulungan pa kita. Magkakampyon. Asan ang resibo na pwede mong ibida sa lamesa? Ako pag sinabi kong papaluin kita ng plake, pwede ka pa mamili kung yung sa may beat o akapela. Tang, ang lakas nun, tol. Ang lakas nun, tol. Grabe yun. Magkakampyon! Mahiya ka naman sa ibang kasaling solid tinatanghal na content. Kilabutan ka naman sa lahat ng kasali. Ikaw lang pinagdadasal sa comment. Pinagdadasal sa comment. So, pray for 7K. Yun, madalas ko nakikita yon dati. Nung bago pa matuloy yung laban to 7K versus Katana. Syempre, nalaman na nga nila na si Katana nga yung maging kalaban ni 7K. So, ang dami ko nakikita sa comment na pray for 7K daw. Inaabangan daw ng tao 4v4 nila. Ha? Sino nag-aabang? Sang multiverse, walang yaka. Kung magsasabi tayo ng totoo, Facebook at YouTube, pangalan ko nakabalandra. Kahit nga walang kinalaman minsan naiiya na ako makisama. Battle nila ni Jem, may nagko-comment, wala po bang battle si Katana? Tang ina ka, walang nag-aabang sa'yo. Gago feeling ka, chong. Tas babanat ng mayabang ako. Sino mayayabangan? Yan yung simpleng tanong. Bakit kami mayayabangan sa'yo? Anong meron ka? Invalid na feeling tugon. Boy, iba yung mayabang sa bobong nag-iilusyon. Anong meron ka? Multi? Yung halos lahat sa motos kaya gawin, niyayabang pa bawat sa lubong. Ako di ko niyabangan mga kasabayan ko kahit over 10 years ago sa sirkulo ko, ako lang marunong. Ano pa pre, wordplay? Tas ako hindi creative, panay direkta yung bars, ganon. Ako pa yung hindi creative, ako na yung lumabas sa kahon. Mga maliit na bagay, laging niyayabang, astang naiiba sa duelo. Yan din mismo yung mga dahilan, ba't kayo sinasabihang pare-pareho? Paalala ko lang
Paalala ko lang ha, Royal Rumble sa Alimpusa binabato sa yung anggulo. Bukod kay Makoy, wala nang ibang interesado sa pagkatao mo. Kasali sa laro at nagsasaya kahit sa'yo ay walang tumataya. Yan yung imahe mong nabuo. Ikaw ata inspirasyon ni Looney sa kanta niyang Pamanggulo. Pero sige lang, tuloy lang sa daydream hanggang sa tamaan ng antok. Flex ng multi at wordplay, kagaya ng ginawa mo, katana bars na pambarok. Tingin mo, sapat na yung mga meron ka para pangarap maabot? Ako yung nasa entablado ng 1 minute, ikaw yung nasa audience, alam mo na dapat yung sagot. Aray! Time! Una. Puking ina mo, Katana. Okay. Ulitin ko lang malakas yung round 1 ni 7K. Hindi yun mahina. Walang dead air. Solid, polido. Yung mga punches, mga haymakers. Pasok yun kay Katana. Pero alam mo yun, sa sobrang lakas ng haymaker ni Katana dun pag sinabi kong sasampalin kita ng plake, pwede kang mamili kung sa acapella ba o sa may beat. Dun pa lang alam mo yun, sobrang simple, pero feeling ko yung alam mo yun, yung half ng round ni 7K naubos doon sa sobrang tindi ng haymaker na yun. Tapos kaso hindi lang natapos doon nagsunod-sunod, di ba? Syempre kailangan natin puntosan yung mga witty jokes ni Katana, yung mga rebat niya. Syempre pasok yun. Tapos yung ender, no? Nag-iwan si Katana ng impact doon sa pinaka-ender niya na ako yun nasa entablado ng 1 minutes, and yes, andun po si Katana. Tapos 7K nasa audience lang. Alam mo na siguro yung sagot. Bang! Tinapos talaga ni Katana yung round 1 niya ng alam mo yun, sobrang lakas, sobrang solid. Tapos kung ang dami nun, hindi na natin isa-isahin yung mga naging quotables ni Katana. Basta kung sabi ko kung diretso or direkta yung mga atake ni 7K kay Katana, yung kay Katana naman tumatagos yun. Diretso, tapos tumatagos pa yun. Ang laki nung lamang, men. Akala ko magiging dikit yung round 1 kasi solid yung pinakita ni 7K, kaso sobrang ganda ng performance, execution, rebuttals, witty jokes, di ba? Grabe. Mas solid, mas bumabakat, mas bumabaon yung mga punches ni Katana compare kay 7K, no? Yung pinakamalakas na linya ni 7K, yung about dun sa anong panaman ng Katana sa era ng baril. Yun yung pinakamalakas niya, pero sobrang nanliit yun dun sa pinakamalakas na round, pinakamalakas na linya ni Katana sa round 1, yung sasampalin kita ng mamili ka kung sa acapella or sa may beat. Dun tunaw, no? Tunaw. So it's a 10-8 para sa akin. Na sobrang tindi ng Katana dun sa round 1. Kung haymakers count, sobrang ang laki ng agwat, sobrang dami nung kay Katana. Kay 7K, malakas yun, pero parang hindi naging enough yun. Parang superb yung round 1 ni Katana. Alam mo yun, inunahan niya, inabutan niya yung performance ni 7K, tas inunahan niya, tapos sabay iniwan niya. Ganun yung naging take ko sa round 1. So Katana, 10-8. Alam mo na dapat yung sagot. Time! Una, Romy Diaz. 7K! Angas mo, Romy Diaz. Ano nga ako, putang ina yan. Gago ito mga Ako'y sobrang init, ako'y nag-aapoy. Tang ina mo, idamay mo na lahat, wag lang si Makoy. Wag yung best friend ko. Yo, bago ako magsimula ng round 2, aware naman lahat na hindi naliligo si Katana, no? Aware naman? Okay, game. Yun. Angas mo, Serses. Di ba ito yung palajakol sa umaga? Virgel Jimenez, na kontento sa kamay, kaya hanggang ngayon, birhen in fairness. De, biro lang. Alam nating tatay na yan, kaya di pwedeng careless. Kaso di sa'yo yung mga bata,
Kaya mo lang kamukha kasi yung misis mo, mistress ni Cerces! Ngayon manawa ka sa mga ulti ng multi ko, Birhel Jimenez. Puno naman ako at sa sobra ng ines, sa baho mong yan, kahit sirain mo pang amoy ko, baliwala. Mas lumakas lang ang 11 senses. Si Bonjing para makapagpalakas sa battle namin, pati Bilbel binench press. Birhel Jimenez, bala ko hindi na magpigil i-headless. Ayoko nang sikatan ka ng haring araw parang single ni Apex. Wag ako katana, nakaugalian ko na magpaka-intelihente, samantalang ikaw ang naging habi mo lang ngayon tinggel imekes. Gago! Pero bago ko tapusin to, Birhel Jimenez, siguro naman una pa lang alam na ng lahat na hindi ka naliligo! Birhel Jimenez, hindi ka naliligo? Birhel Jimenez, hindi ka naliligo. Putang ina, sumablay pa. Hindi ko pa na-perfect yung baong rhyme scheme. Pero at least, bago pa matapos to, Birhel Jimenez, alam mo nang tutugma to sa wala kang proper hygiene! Ngayon, lahat kayo nasaksihan kung anong ginawa ko dyan. Okay, props dun sa multis, no? Tana, given na yan. Given na yan kay 7K na grabe talaga siya mag-multis talaga. Naalala ko yung pag napapanood ko si 7K, naalala ko talaga yung buong round 1 niya kay Epeteticos na grabe yung multis eh. Yun na, intindi nun, tas inulit siya pa dito. Pero hindi na siya ganun ka ano sa akin kasi syempre first time ko mapanood alam ko first time ko mapanood si 7K or ma-review si 7K na yung kay Epeteticos, di ba? So sobrang namangha talaga ako doon. And syempre given na yon na parang nag-expect na ako andun na yung expectation ko kay 7K na mag-multis talaga siya. So nabawasan na yung impact nun sa akin, pero nakakamangha pa rin, no? Kasi mahirap mag-isip ng mga salita na magkaka-rhyme talaga, tapos yung per syllables din. Props kay 7K sa sobrang tindi na mga multis. Bago pa matapos to, Birhel Jimenez, alam mo nang tutugma to sa wala kang proper hygiene! Ngayon, lahat kayo nasaksihan kung anong ginawa ko dyan sa pinaunlakan, di ko pinagdamutan, at kita nyo naman itong kalaban na ayaw maligo ayon pinaulanan! Ano, di ba yan yung gusto nyo? Pero gusto nyo rin yung babalik-balik sa joke kahit ang corny na Diyos ko. Kagaya nung Career, Chick Boy, Kami-Kami ha, tsaka yung OG ng Tondo. Nakakatuwa, no? Maging original sa estilo na uuso pagtagal. Hindi mawawala pati apoy. Aba katanat tang inahoy. Pero matutuwa ka ba kung madali lang yan magaya ng mga kagaya ni ano? Basta! Ang gusto ko lang iparating, gusto mo maging meta yung estilo mo para masabing grabe yung katana lumala. Balik-balikan yung nakakatawa para yung kalaban ngumawa. Para masabing wala akong ambag na panlabang tumaga. E paano nga naman nung uso yung one rhyme scheme kung ako lang naman yung may kayang gumawa? Pero sige, tama na sa style clash. At kung usapan last battle, oo, nadikdikan na battle mo nung ultimo. Proud pang nahayag niya. Dikit nga mga rounds nyo ni Diyos, kinumpara naman niya sa bayag niya. Ano? Ako? Tinalo ni Jem? Oo na, putang ina mo! Oo na, gets go! Ikaw kaya ako malaban ng rapper na sa likod may taga let's go! Let's go! Oh! Ikaw alam mo yan. Natatalo lang ako kapag may reactor na bano sa likod. Eh di ikaw na may bitbit ng mga taga-tango ang likot. Ikalat mo na yung mga taga-suporta at tropa mo paikot. Ngayon nyo ako ibayas. Meron na akong jabo sa likod. Go! 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 Time. Okay. Round 2 ni 7K para sa akin, parehas lang dun sa naging atake niya dun sa round 1. Nagmatter lang sa round 2 ni 7K yung mga multis. Na mamangha talaga ako dun sa kung paano magtahe si 7K ng mga multis eh, 'di ba? Sabihin na natin marami nagumultis sa Motus. Yes, marami nagumultis dito sa mga battle MC sa Motus. Ay hindi lang sa Motus, no. Pero wala.
mas alam mo yung difficulties ng choice of words ni 7K dun sa mga multis niya. Wala, nakakamangha lang para sa akin. Real talk 'yun. Na ang galing lang niyang magsalansan, mag-execute tsaka mag-deliver ng mga ganong mahihirap na alam mo 'yun, ng mga salita. So ayun, sa round 2 ni 7K, props doon. Nagustuhan ko yung multis. Tapos wala naman ako masyadong sasabihin pa. Kung ano yung pinakita ni 7K sa round 1 tsaka sa round 2, para sa akin same lang naman 'yon. 'Di ba? So, ayun, pakinggan natin si Katana. Actually, nagantay ako ng isang solid na linya ni 7K na pwedeng tumapat dun sa pinakamalakas na haymaker ni Katana, or maging kasing lakas nung pinakamalakas na haymaker ni 7K dun sa round 1, yung about dun sa yung pa naman ng Katana sa ira ng barrel. Nag-aantay ako ng ganun din kalakas na suntok dito sa round 2, pero hindi na yun masyadong hindi na natin narinig yun kasi, 'di ba? Pero props doon sa multis. Iniscorean ko yung multis na yun. Props doon. So pakinggan natin round 2 ni Katana. Katana. Yo, putang ina neto eh. Siya yung nagchat sa akin na walang damayan. Balak pa ako ma-11. Gago ka, idamay mo na lahat, wag lang yung mga daga-opre. Yo, sabi niya ay Jem, ganyan ba talaga pag Jem, mapanira ng relasyon? May tanong lang ako dyan sa revelasyon mong binahagi. Ang tinutukoy mo ba yung relasyon nyo ng Shota mong di ko idadamay o yung relasyon nyo ni Amari? Yo, yung kilig, tagos hanggang video. Ako sa bahay, pinipigilang tumili. Si Amaring laging nakasimangot, first time ko nakita ngumiti. Tangina nyo. Sinabi mong magkaibigan lang kami ng tao, di nakatulong. Maling rebat yung napili. Sobrang kilig ng moment, kinabahan ako, baka maglabas ka ng titi. Gago ka. Ultimo day 1, sa amin sila natulog. At syempre, si Kimberly yung +1 ni Buddy. Sama-sama sila matulog. Iniisip ko, wala namang masamang mangyayari. Madaling araw, pagsilip ko, may di nakapagpigil. Habang tulog ng mahimbing si Amari, yung kamay ni Gago, huli sa akto, hinaplos mo yung titi ni Shanti. Sinasabihan niyang maasin yung mga FMC. Tas ako daw mabaho. Parang babaeng in denial ang puta. Crush mo ba ako? Porkit iba yung forma ko, inaasar niyo akong pogi. Sama ka sa akin minsan sa Las Piñas nang mapulot mo lesson mo. Ganyang forma, tambay ka sa Admiral ng gabi, may tatawag sa yung pogi. Pogi, akin na cellphone mo. Kada battle, pinagsisigawan pogi siya. Girl, masyado ka ng kampante. Minsan ka na lang masabihang maitsura, puta, si Epi pa nagsabi. Laban nila ni Epi, okay. Yung sigawan niya yung... laban niya ni Epi, yung sigawan niya yung babae, mag-rotate na yung ugat. Galit na galit ka kay Epi, gago. The more you hate, the more you love. Sobrang pagmamahal na yan, bro. Kaya sobra mo ding angry. Makikipagpataasan ka ng ihe dun pa sa tinitigasan ka kay Epi. Bastos ka. Si Epi lang tinalo mo dito. Grabe naman kung matalo ka pa ni Epi, tanga ka. Si Ronanden, dinagdag pa nga, kala mo may bearing talaga. Tinutumba mo yung mga top dog dito sa motos no? Tanginan to, grabe nakakatakot hamon. Ngayon pa lang pipigilan na kita bago ka pa umabot kay Ralphson. Gago ka. Ang tingin mo, pag tinalo mo ako dito, mag-aabilang ka na?
Gago, di yun ganun kasimple. Kahit patayin kita dito, di ka magkakabilang. Tumigil na ako magbilang pagtas ng 15. Binadibag ka na ni Jem. Ngayon ako na magtatanggal sa'yo ng backbone, bobo. Wala nang magagawa sa'yo kahit pa 10 orto. Parang maraw transplant. Tago sa buto, tong bagong combo. Gago, sasablay lang ako sa'yo ngayon kung chiropractor mo ako. Gago ako, mag-a-advance. Ikay may endo na agad. Di na kayo pwede magkampiyon. Na-check ko na Facebook nyo lahat. Grabe, tangin na. Ang lakas, tol. Tainang yan. Pray for 7K talaga. Ibang, ang layo talaga. Ang layo. Ang layo, no. Alam mo yon, style clash, pero sobrang, para sa akin, sobrang naging malakas naman yung 7K men eh, malakas. 1 and 2, ang lakas nun. Pero pag bumaba na si 7K, so naabutan niya agad yon, tapos lumalayo na siya agad. Ganon. 1 and 2, ganon yung nakita ko, ganyan yung narinig ko, ganyan yung napanood ko. Perhaps kay 7K men, tain na solid yon, pero ibang klase yung Katana. Ang lakas men, ang lakas ni Katana doon. Iba yung DN eh. Iba yung DN pag nag-perform si Katana. Iba yung kita nyo naman sa round 2, no? Yung mga witty jokes na naman. Pasok na naman yun. Tawa na naman ako doon. Pero hindi lang yun eh. Hindi lang yung mga witty jokes yung naging effective sa round 1 ay sa round 2 eh. Ay yung mga may bigat na punto, may bigat na suntok. Solid men. Ang lakas ni Katana dito sa 1 and 2. Naabuto na naman niya si 7K doon, at syempre kay Katana pa rin yung boto ko. 10-8 pa rin yon. Ang masasabi ko lang sa round 2 ni Katana is yung paano siya mag-deliver, kung paano siya mag-perform, bumabaon talaga eh, diba? Nagko-complement yung readings niya, tsaka kung paano niya i-perform yung mga verses niya, kaya sobrang lakas talaga ng dating. So ayun, 20-16 kat rounds 1 and 2 Katana. 7K. Hoy, kalmahan mo lang, nanginginig pisngi mo. Tangina mo. Yan yung gusto ko. Binibigyan ako ng kabet, ganun siya kabait. Pero teka, hindi siya lang nag-iisa kong yung mama mo nag-o-opisina sa akin, nagpapadala ng pera. Ang inang to, binibigyan ako ng kabit. Ang bigat isipin. Bago mo ako bigyan ng kabit, magpakabit ka ng ngipin. Ayun o. Yeah. Alam mo yung, game. Alam mo yung problema ko sa mga line maker na kagaya mo? Pangtamad na estilo yung humanap ng maleta para gamiting armas para next line bumigat. Tangina ka, walang nakakamangha kung parang binigyan ka lang ng mahabang prep time rumibat. Nakaasa ka sa, sabi niya kay ganto, sabi niya kay ganyan. Tapos mabenta ka? Aba grabe pare, akala ko ba matatalino na tao ngayon? Bakit nagpapadala pa din kayo sa mga sabi-sabi? Kasi sabi niyo, ulul. Lane maker na nga yung unang dalawang kampyon, wag nyo na po sundan. Kahit ikaw mismo M-site, alam mo kahihiyan sa motos yan. Umay! Ano, in general yung mensahe, yung punchline, saan napunta, ayusin ang trip, gago, alam mong walang kahit anong sa pakamasasakit pa sa lamunin ng guilt. Pero sige, wala kang pake, putang ina mo. At kaya niya daw magparatang na magnanakaw ang isang tao. Nilalagay niya sa alanganin yung sitwasyon sa pamamagitan ng bintang, gago. Di ba ginawa niya yun sa magpupulis? Sa Blake maski si Looney alam yan. Ginawa yun sa magpupulis, so kay Diyos yun, no? Tapos, napansin ko lang yung may ganong ban si GL, yung about dun sa sabi-sabi na sabi ni GL, laban niya kay ano ata yun? Yung latest lang na laban ni GL, kanino ba yung latest na laban ni GL? Kay Plaridel? Kay Plaridel, no? Yun yung napanood natin. May linya si GL doon na parang minak niya yung lahat ng battle MC na nag-line mock, no? Na yung sabi ni ganto, tapos sabi ni ganto, sabi ni ganyan, tapos ilalagay sa round, tapos
mas basta panoorin niyo yung laban ni GL tsaka ni Plardel. May ganung punto si ano eh, si GL. May ganung punto si GL. Tapos narinig ko kay 7K ngayon na halos same ng idea na sabi ni ganito, sabi ni ganyan, tapos parang binanatan lang ni 7K ng mas parang ano yun? Binigyan ka lang ng mas mahabang prep time para sa rebat, parang ganun. So parang ganun lang din, no? Ganun lang idea na ano ko lang, na recall ko lang kasi kailan ko lang napanood yung, or kailan ko lang na-review yung Plaridel GL eh. Tapos ngayon na-recall ko lang sa banat ni 7K. So, yun. Oh, nilalagay niya sa alanganin yung sitwasyon sa pamamagitan ng bintang. Gago! Di ba ginawa niya yan sa magpupulis? Sa Blake maski si Looney alam yan. Shoutout sa Sean, dun sa poblasyon, na mas tulongges pa rin sa mga tulongges na para kang mga maling akusasyon. Kaya yung reputasyon ng kalaban mo wasak. Di lang yun gugulo, kaya ba heartless na? Katana, porket matulis pa sa baba ni Kilan yung suso mo pag nakatopless ka? Gago. Diyan na yung patunay. Tingnan natin kung maikukubli pa to. Maasim yung mga FMC. At least hindi sila gaya mo na may kukuri ka po. Tapos sa akin mag-aangas. Wak attitude! Alam mo namang hindi yan pwede ipatama. Kaya fuck Marichu! Mas malaki pa din sa'yo yung daddy ni Katana. Tanginang fancy yan. Pero hindi. Si Kuya Katana to. Champion na daw agad yan. Angas mo kuya. Champion ka na agad? Kakasimula pa lang ng tour na. Nakikita mo yung future? Pwes titigan mo ako ng mata sa mata. Ngayon masasabi kong nakikita mo ay future. Hindi ko kailangan iangat sa comment section. Kahit na lahat ng tao ikaw ang kinauululan. Kahit lahat ng tao ikaw ang kinauulunan. Kinauululan, putang ina mo. Kinauululan. Pero alam naman nating lahat na ang tunay na malakas ay yung pinagtutulungan. At speaking of pinagtutulungan, di ba kanina sabi ko sa kanila kami natulog nung ultimo bago laban niya kinabukasan? Facts yan, boss! Naalala mo yung mga sinabi mo sa akin nun? React kayo sa mga rounds ko ha. Huwag kay Diyos. Bakla! Ano? Sige, deny. Sige din, Dino. Yan ang gusto ko. Yan ang gusto ko sumasagot. Ba't ka, putang ina mo? Mamaya ka na. Huwag ka sumagot! Ano? Nakaka-bro. Tapos iyabang mong naka 100k views ka sa ganon, hindi yun. Okay, ilan ni 7K. Ilan ni 7K, tawa ko doon. Huwag kang sumagot. Okay, tawa lang ako doon. So, gago. Sige din, Dino. Yan ang gusto ko. Yan ang gusto ko sumasagot. Ba't ka, putang ina mo? Mamaya ka na. Huwag ka sumagot! Ano? Nakaka-bro. Tapos iyabang mong naka 100k views ka sa ganon, hindi yun nakaka-proud to mall. Wala akong pakialam kung mas creative mo nagawa GL. Mas magaling pa rin si Katana mag-crowd control. Ano? Hindi ka na kontento na ikaw ang favorite ng lahat? Sinabihan kita nun. Ang sabi ko wag. Pero gusto nyo pa rin tumanalo sa pedestal? Ang daming bulag. Pero sige, talunin nyo ako. Pray for 7K. Katana all in. Di ba ayan yung hashtag nyo, Brad? Pero nilabanan pa rin kita ng buong puso. Kasi mas gusto ko na maging talunan, wag lang duwag. Pero sige, iduluin pa rin natin. Katana yan eh. Kahit ang duwag ng boss nyong to. Pero pasan pat nasa motos yung site kung maging bulag yung gusto nyo. Ano? Pinagpapawisan ang bungal? Sumabay ba sa init ng venue yung nahayag kong salaysay? Umiinit na ba yung tensyon? O, ito, pamaypay. Gago! Loser ka tanga! Pero maaabot mo pa rin ng pedestal pagdating pa ng panahon. Nasabik ka sa ataol, kaya fuck Katana! Nadaig ka ng palakol. Jakol. Okay, so tayo na kasi ni 7, tawa ko dun sa sa wag kang sumagot.
Yun yung pinakamalakas na. De, joke lang. Ay, naman sabi niya, tawa ko sa'yo. Okay. Syempre, hindi na makasali sa linya ni 7K yon, pero nakakatawa yon. So, yun, disregard natin yon. Doon tayo sa pinaka-content or pinaka-context ng round 3 ni Katana. Ay, ni 7K. Ito yung pinaka mahina, pinaka maduming performance ni 7K. Sa battle lang na to Hindi ko sinasabi sa buong battle niya. Dito lang sa battle na to. Kasi round 1 and 2, sobrang linis nun, sobrang pulido nun, ang ganda ng execution, ang ganda ng delivery. Pero pagdating sa round 3, ang daming stutter, nawala siya. Tapos may mga pauses. Then hindi na ganun ka-effective yung ibang line. No, kung mapapansin nyo, hindi na ganun ka-effective yung mga linya ni 7K kay Katana. Nabawasan, alam mo yun, nabawasan siya ng kakaunti. So, yun lang yung napansin ko sa round 3 ni 7K. At hindi siya naging consistent from round 1 to 2 to 3, 'di ba? Round 1 and 2 consistent, pero yung 3 medyo sumablay na si 7K doon at hindi niya na-maintain yung ganong kalakas na performance sa 1 and 2. So, yun lang. Dave, Huling banat, Katana. galit na galit sa underdog bars, no? Ikaw yung kilala. Totoo yung sinabi niya. Sinabi ako sila na tapatan nila yung mga hype man ni Diyos. Pero tanginan to na hindi nag-react, napakabano. 7K please naman, mag-react ka na, binabadibag na tayo ni Jabo. Tangina mo. Ikaw gumaganto ka lang si Jabo may ganon. Kahit isang beses di kita nadinig. Mabuti pa si Casper, di ko sinabihan, pero pag bars ko, winawagay mo yung leeg. Sa ating dalawa lang, huwag maingay. Sabi mo sa unang laban mo sa Royal Rumble, maging kilala pala habol nyo magbigay mensahe naman yung akin. Woke ka pala kumikidya. Sige nga yung mga mensahe talakayin natin. Ginawan mo ng imbentong kwento si Nathan. May ginahasa sa inuman at ang ginawa kantot kalimot. Pero gusto mo lang talaga i-wordplay si Steph Curry na pagkatira tumatalikod. Si Ronan din, di nakaligtas, anak sa labas, ganun kasimple. Para mapadinig mo sa mga judge yung wordplay mong kabite sa kabite. Solid yung mensahe, boss. Inispit mo pa ng pagalit. Inispit mo pa ng pagalit. Imbentong personals, masabi lang na nakitaan ng bagsik. Nagsusulat ka para sa judges, boto lang habol makamit. Dahil kung di ang katotohanan, gago di yan masakit. Mensahe kay Epi, sinumbatan mo sa suporta sa M-Site na ba't ganun lang yung kalaban ka, wala nang gana. Ako nung di pa ako bumabattle dito, masaya na ako manood ng libre at makita kitang patanga-tanga. Yo, tahimik lang guys, tahimik lang. Makita kitang patanga-tanga. Ano ba kala mo? Hindi mag-e-enjoy sa M-Site sa event kapag wala ka? So hindi mo na ibibigay yung pinangako mong mensahe pag yung kalaban mo hindi kilala at di ka na nakapagtimpe. Kay Blizzard, kahit walang relevance, kinall out na ako. Pasensya na kung di kita napansin. Dami na kasing sa hype ng pangalan ko noon, gusto sumalo. At binigyan niya na ako ng kampyon noon. Paano ako aabante sa mga plano kung papatikimin ko lahat ng naglalaway sa kasalukuyan kong estado? Magbigay ng mensahe? Yo, magbigay ng mensahe? Tas sila habol lang makilala? Ikaw ay sigurado pa ba dyan? Tas mag-imbento, mangonsensya, sumabit sa pangalan ko, baong banatan? Pero wag ka mag-alala, abot ko yung mensahe. Naging klaro ka naman na lahat tayo habol makilala, ikaw lang may pinaka-desperadong paraan. Alam mo ba, ang sarap ng buhay mo sa Motus, interesting maranasan, wala kang obligasyon na dapat badibag palagi kada salang. Sa mga inanticipate tumawid ng flip-top, di kasama sa listahan, di ka mauubusan ng lakas, di naman malakas mga binibitawan. Nasa iyo yung underdog effect, konting palag lang sa bakbakan, ganti ng api agad ang dating at kontrabida yung kalaban. Sa kulturang wasakan ng pagkatao ang hinihingit kailangan, parang naging magandang bagay pa yung lagi ang natatapakan. Noticeable yung improvement pag ginawa mo ng biglaan. Sobrang dali namang gulat, natural, di ka naman inaasahan. You have everything to gain. Sumali ka lang sa paligsahan, walang mawawala sa'yo, wala ka namang pag-iingatan. Mga nasa paligid mo, hindi sa'yo maaangasan. Hindi ka nakikita na bantaso, hindi ka ituturing na kalaban. Nakaraang linggo, hindi pangalan mo binanggit sa 6 na laban. Hindi mo kailangan bantayan yung pwesto mo, hindi ka naman maaagawan. Masarap
din. Masarap din buhay ko sa Motus, hindi ko ikakailayan. Pinag-iba natin, kailangan mo ko, ikaw di kita kailangan. Mensaheng Tangina, durog. Mensaheng sinasabi mo, binigay ko ng dahan-dahan. Hinabo lang yung eulogy pagkatapos ng paglamayan. Booking ina. Biglang switch ng atake si Katana sa round 3. Biglang binigay, no? Nagkaroon ng reference si Katana dun eh. Yung isa sa mga linya ni 7K sa past battle niya, tapos binigay niya yon, binigay ni Katana yon, yung about dun sa mensahe. Kaya pinapatahimik niya yung crowd kasi di niya, parang ang punto ni Katana doon, huwag kayong mag-react, at mensahe ko lang doon sa kanya. Na yun, tinuloy-tuloy niya yun, pero grabe, mapapareact ka talaga doon sa mga punto or sa mga mensahe na pinaparating ni Katana dito sa round 3. Tain, ang lakas, ang bigat nun, no? Ang bigat nun. Masyadong madami, huwag natin isa-isahin yun, pero so, nag-iba man ng atake si Katana sa round 3. Pero, yung rounds 1 and 2 kasi, para sa akin, pasasabi ko na parehas ng atake yun. Pero pagdating sa round 3, nag-iba man ng atake si Katana kung paano niya i-approach si 7K. Naging effective pa rin yun laban kay 7K at binigay ni Katana yung sinasabi ni 7K na about dun sa mensahe. And, props. Lakas. Talaga, sobrang perfect mag-perform ni Katana talaga sa mga ganitong klaseng battle. So 30 to 16, 7, 23. So bibigyan ko ng 7 points si 7K sa round 3 kasi ito yung pinaka worst round niya para sa akin. Strongest round pa rin, or sabihin natin consistent pa rin si Katana dito sa round 3. So 30 to 23, diba? 16 tama. 30 to 23, all 3 rounds Katana. 7K, malakas yon, pero hindi yon enough para matalo ang isang Katana. So, yun. Motus Battle League, Tagpasan 4, Pedestal 3 eliminations. Magingay pa kayo isang beses para sa laban na yun. Kaya syempre, gusto ko magpasalamat muna sa bracket sa inyo. Magingay, pero mag-advance sa second round. Ang boto ng hurado, 5-0. Magingay para kay Katana. Shoutouts kay 7K. Salamat kay 7K. Actually, hindi ko nga diskumpiyado na ako kasi alam ko medyo kulang yung sulat ko eh. Solid 7K, salamat. Shoutout kay Josh Baltazar, kay Edward Casarsote, kay Harvey Castillo. Salamat. Yun, thank you kay Katana tsaka sa pag-line up sa akin sa pedestal. Shoutout sa Tacoma, sa Scene Zone Rap Battles, Blip Floating, sa TRS, sa Henley, sa mga tropa ko sa Buke, tsaka sa Print All You Like ni Pole, kay MJC, tsaka sa Sheng Yan Siomay, kay John Ray Montejo, at iba pang yung mga klase ko dati. Sa pamilya ko, kay JM, kay Jester, kay Bella, kay Baste, tsaka kay Gemma, tsaka kay Da Vinci daw. Yo, Lord Buboy, Ultras Jablos, binoto ko. Uy, wow! Judge si Boss Rayan. Shoutout kay Boss Rayan. Si Katana, all 3 rounds. Parang nangyari, veterano laban sa sophomore, parang gano'n. Katana, all 3 rounds. Mabilis na lang, kitang-kita naman sobrang laki ng agwat. Maganda yung pinakita ni 7K, pero hindi yun yung ina-expect ko na papakita niya sana para kay Katana. So all 3 rounds para sa akin binigay ko kay Tana. Mabilis na rin lang para mabibilis kami kasi magsasara na ang mall. Ang boto ko all 3 rounds para kay Katana. Peace out. Magsasara na ang mall, hindi pa naman to yung last battle. Ang last battle yung Pilos tsaka Good Kid. Tsaka ulo si Anthony. Therapies, Boston Music, lokalidad. So binoto ko si Katana, kitang-kita naman, sobrang linis ng performance. Lahat ng elements nandoon, kaya niya mag-joke, kaya niya mag-punch. Lalo yung round 3 niya, sobrang game changer nung round 3 niya talagang. Ewan ko kung ano pa yung pwedeng madagdag doon, pero sobrang kompleto nung round 3 niya. Pero shoutout kay 7K sa lahat ng battle niya, yun yung napanood kong pinakamalakas. Peace out. Yo, Raylo, binoto ko si Katana all 3 rounds, na-explain na rin naman nila. And binoto ko si Katana dahil sa pagiging effective ng mga punto niya, unexpected na humor, and bigat ng context niya. And para sa akin, kay 7K, naging maganda din yung palitan nila, pero Katana talaga, all 3 rounds. So, ayun. Solid na performance sa both MCs. Pero nakita naman natin yung pen game, no? Sobrang layo ng pen game. Although malakas naman yung pinakita ni 7K, pero yung ibang klase yung Katana, 'di ba?
So ayun, yun lang. Ito yung pang-anim na review natin sa Pedestal 3 at meron pa tayong natitirang dalawa, Blazer JN tsaka Pilos Good Kid. Yun na lang. So dalawa na lang, pahinga lang, upload, tapos tapusin natin to para ma-review na rin natin. Ako kasi gusto ko na rin talaga mapanood yung K-Ram vs. Sixth Street eh. Kaya let's go. Kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.